So this morning, ang topic po natin is the power of prayer. The power of prayer. Naniniwala po ba tayo na ang ating panalangin ay merong kapangyarihan? Merong kapangyarihan ang ating panalangin sapagkat ito ay ipinapanalangin natin sa ating Panginoon at tayo ay nananalangin na merong pananampalataya. Nagkakaroon ng kapangyarihan ng ating pananalangin hindi dahil sa ating sarili, kundi dahil sa ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Amen. So, una, what is prayer? Prayer is communicating with God from a sincere heart, trusting Him to guide, strengthen, and work in our lives. So, prayer is the key na ibinigay po sa atin ng makapangyarihang Diyos to unlock the resources of heaven para ibuhos or para dumaloy po para sa bawat isa sa atin. Prayer is the key to access everything that God intended to do for you and for me, for us. So, ang Biblia po ay merong tinuturo at merong components ang ating prayer. Ito po ay merong components na 4. Una, sa ating pananalangin, kailangan po natin yung adoration. Yung adoration, praising God for who He is. Pag tayo po ay nananalangin, una po natin na pinupuri ang ating Panginoon kung sino siya sa atin, kung sino yung pagkakilala natin sa ating Panginoon. Then, meron din pong tinatawag na confession. Humihingi po tayo ng kapatawaran dahil hindi naman tayo perfect. So, humihingi, nagpapakumbaba po tayo sa harapan ng ating Panginoon. So, confession. And then, meron din po tayong thanksgiving. Hindi lang po tayo hingi ng hiningi, kundi tayo rin po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na nagbigay una sa lahat ng ating buhay. Na nagbigay ng lahat na meron po tayo. Thanksgiving. Kailangan po nating palaging magpasalamat sa ating Panginoon. Ano man yung ating sitwasyon, lagi po tayong magpasalamat sa ating Panginoon. At yung pang-4 po ng components sa ating panalangin is supplication. Ito po yung tayo ay dumudulog sa ating Panginoon. Tayo po ay humihingi sa ating Panginoon. Ipinapanalangin po natin yung ating kapwa, ipinapanalangin po natin yung ating pamilya, humihingi po tayo ng pabor sa ating Panginoon. Ito po ang supplication. So, kapag tayo po ay nananalangin, mas napapalalim pa natin yung ating fellowship o yung ating relasyon sa ating Panginoon. At mas higit pa nating nakikilala ang ating Panginoon. Dahil tayo po ay lumalapit sa ating Father, di ba? Sa ating Ama. Di ba? Sa ating pananalangin, sa pangalan ni Jesus, tayo ay nananalangin sa ating Ama. At tayo po ay nananalangin, pwedeng sa public, pwedeng sa private, pwedeng vocal, pwede ding silent prayer. Pero ito po dapat ay consistent. Kaya nga sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 is pray without ceasing. So napakahalaga at napaka-importante po sa bawat isa sa atin ang pananalangin. Dahil ang pananalangin po is our weapon. Bilang mga mananampalataya, ito po ang ating weapon. So makikita po natin in Matthew chapter 6, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagturo kung paano po tayo manalangin. Kaya nga sabi niya sa verse 7, at kapag nananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na wala namang kabuluhan, tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Akala nila ay sasagutin sila ng Diyos kung mahaba ang kanilang panalangin. Sabi ko nga kanina, ang pananalangin po natin ay pwedeng vocal, pwedeng silent prayer. So, depende po sa motibo po natin at depende po yung pagkasinsiro ng ating mga puso na lumalapit sa ating Panginoon.
So, mga kapatid, may mga panahon po sa ating buhay na minsan tayo po ay napapaligiran ng napakaraming problema. Problema sa pamilya, pagod sa trabaho, kakulangan sa finances, may mga sakit na parang hindi po natin maintindihan yung ating nararamdaman. Meron po tayong emotional battles at meron din po tayong spiritual attacks. Dahil una sa lahat, ang kalaban po natin ay si Satan. So kailangan po nating makipaglaban gamit po ng ating weapon. At ang ating weapon is ang pananalangin. Pananalangin. At minsan, kahit po tayo nananalangin, ay parang walang nangyayari. Pero sa umaga pong ito, tingnan po natin kung ano ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon na ang pananalangin ay makapangyarihan not because of us, but because of the God who hear us. Makikita po natin in 2 Kings chapter 6 verses 17 hanggang 23 sa ating binasa at magpo-focus po tayo sa verse 17 hanggang 23. Makikita natin kung paano kumikilos ang Diyos kapag tayo po ay nananalangin. Kaya nga po, pakaingatan po natin yung bibig po natin sa bawat sinasambit po natin na ingatan po natin kung ano sasabihin po natin. Sapagkat bilang mga anak ng Diyos, napaka-powerful po yung mga words na sinasabi po natin. 'Di ba? Kaya nga mga anak ng Diyos, kailangan po natin at tingnan po natin kung gaano makapangyarihan yung panalangin. Siguro sa umaging ito, may pagdadoubt tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon or meron tayong ipinanalangin na hindi pa natutugon ng ating Panginoon at tayo ay nagdadoubt. Pero sa umagang ito, tingnan po natin kung paano ang Diyos kumikilos sa buhay ng kanyang mga anak. In Proverbs, sabi nga sa Proverbs ay, the Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous. At tayo ay mga anak ng Diyos and we are the righteousness of Christ Jesus. Una, in verse 17, makapangyarihan ang ating panalangin because prayer reveals what we cannot see. Prayer reveals what we cannot see. Sabi ni Elisha sa Panginoon, Lord, open his eyes that he may see. Nabasa po natin kanina na yung kanyang servant ay gumising ng umaga pa. At nakita niya sa kanyang pagising na napakaraming mga army sa palibot nila. Marami silang kalaban. So, natakot siya. Nasabi niya, anong gagawin natin, Master? Sabi niya kay Elisha. Pero makikita po natin, sabi niya ay, My Lord, what shall we do? At makikita po natin, minsan sa buhay natin, tayo rin po ay may tanong na, Lord, ano na? Lord, paano na? Nagwo-worry agad po tayo. Yun yung natural na response natin bilang tao. Na nagwo-worry agad po tayo. Minsan nagpapanik po tayo sa mga sitwasyon na hindi po natin tarok ng ating kaisipan. Pero makikita po natin dito si Elisha. He answered with faith. Si Elisha po ay tumugon sa kanyang servant na merong pananampalataya. Sabi ni Elisha, do not be afraid. Those who are with us are more than those who are with them. Wow. Hindi nakikita ng servant yung mga sinasabi ni Elisha. Huwag kang matakot dahil yung kasama natin, yung kakampi natin ay mas marami kaysa sa kanila. Kaya nga, doon si Elisha nanalangin na sabi niya ay, Lord, open his eyes. Dahil hindi nakikita ng servant yung sinasabi ni Elisha na marami silang kakampi kaysa doon sa kanilang mga kalaban.
Kaya nanalangin si Elisha. Napakahalaga po kapag tayo ay nananalangin na merong pananampalataya. Makikita po natin na binuksan ng Diyos ang mata ng servant. At nakita niya the hills full of horses and chariot of fire all around Elisha. Nakita niya na, oo nga, napakarami kaming kakampi. So nawala yung kanyang takot. Minsan sa ating buhay, kailangan po nating mag-pray sa ating Panginoon sa mga sitwasyon na parang hindi po natin maintindihan at hindi na natin nakikita yung posible na mangyayari. Lord, open my eyes. Yung ating spiritual eyes ay buksan ng ating Panginoon. Sa mga bagay na hindi po natin nakikita na kayang gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Na minsan akala natin napaka-imposible. Pero sa Diyos, posible. So God's protection is always there. Even when invisible to us. We must pray for spiritual, not just physical sight. The help of God is already there. You just don't see it yet. Prayer doesn't always change the situation immediately, but it changes your vision. Kapag tayo'y nananalangin, hindi naman agad-agaran or hindi naman talaga lahat binabago yung sitwasyon. Binabago ng Diyos kung paano natin tingnan yung sitwasyon. Paano natin makita yung sitwasyon. Dapat sa bawat sitwasyon po natin, nakikita po natin ang Diyos sa gitna po ng ating mga problema. Nandyan yung problema, minsan ang pray natin, Lord, alisin mo yung problema. Pero nariyan pa rin yung problema. Hindi yung problema ang inaalis ng Diyos sa atin, kundi binibigay sa atin yung binabago yung ating pananaw, yung ating belief, yung ating pananampalataya. At nakikita po natin na sa gitna ng problema na yan, blessing yan, dahil kasama ko ang Diyos. Nakikita po natin ang protection niya kahit di po natin maramdaman. Yun yung binabago ng Diyos sa atin. Nakikita po natin yung purpose niya kahit merong pain sa atin. Na kahit merong pain, Lord, ano yung purpose mo? At ipinapakita yan ng Lord sa atin. Kung ano yung purpose niya sa mga sitwasyon na ating na-encounter. Nakikita po natin yung promise ng ating Panginoon sa gitna po ng pressure sa ating buhay. At pinangahawakan po natin ang kanyang promesa bilang mga mananampalataya at bilang mga anak ng Diyos. Ang kanyang salita. Kaya nga, trinay na po tayo last month na magbasa ng salita ng ating Panginoon. Dahil yan din po ay isa sa mga weapon po natin. Naalala nyo, nung tinempt ni Satan si Jesus, ano ang response ni Jesus? Word of God. So napakahalaga po sa atin ang salita ng ating Panginoon. At ang ating isa pang weapon ay ang pananalangin. Kapag hindi po natin nakikita ang solusyon, manalangin po tayo. Manalangin po tayo, Lord, open my eyes. Kasi minsan, hindi problema ang dapat baguhin, kundi yung ating pananaw. Prayer shows that God is working even when we don't see it. He is working behind the scene. Hindi natin nakikita, pero ang Diyos ay gumagawa. Ang Diyos ay gumagawa kahit hindi po natin nakikita. Sa mga pinapanalangin po natin, parang hindi natin nakikita yung sagot, merong ginagawa ang Diyos. At sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, makakamtan po natin ang ating ipinapanalangin.
Dahil ang pangako ng ating Panginoon, hindi niya bibiguin ang sinumang nananampalataya sa Kanya. At naniniwala ako na sa umagang ito, lahat tayo ay merong pananampalataya sa ating Panginoon. Amen! Kung kaya't anuman yung ating idinudulog sa ating Panginoon, maniwala at manampalataya tayo na sa tamang panahon, makikita po natin ang katugunan ng ating panalangin. That prayer reveals what we cannot see. In verse 18, prayer intervenes where we are powerless. Sabi nga ng isang quotation, kung ang mananampalataya daw ay prayerless, he is also powerless. So napakahalaga po na tayo po ay manalangin. At may mga pagkakataon na tayo ay mahihina. May mga pagkakataon na hindi po natin kaya. Pero makikita po natin kung paanong kumikilos ang Diyos sa mga panahong tayo po ay mahina. Makikita po natin dito na, kumbagay, wala namang kasalanan si Elisha. Kumbag, ginagamit siya ng ating Panginoon na isang propeta para maghayag ng katotohanan. Pero siya ay ginagawa ng masama. At makikita po natin dito na napakarami yung kanyang kalaban, pero hindi po siya tumakbo. Hindi po natakot si Elisha, hindi siya tumakbo nung makita niya yung kanyang mga kalaban. Hindi siya nagpanik, hindi siya natakot. Ano ang kanyang ginawa? Nanalangin po si Elisha. Nanalangin po si Elisha. Sabi niya, Lord, strike this army with blindness. In verse 18, Lord, strike this army with blindness. And God did. Yun yung prayer ni Elisha at ginawa ng ating Panginoon. Na alam niya sa sarili na hindi niya kaya. Hindi niya kayang lumaban, mahina siya. Kaya humingi siya ng tulong sa ating Panginoon. Sa mga panahong tayo'y mahina, sa mga panahong hindi natin kaya, napakalapit ng ating tuhod sa floor upang tayo'y manikluhod, manalangin sa ating Panginoon at walang imposible po sa ating Panginoon. Prayer invites God to fight battles we cannot fight. Kung hindi mo kaya, kung wala ka ng lakas, kung hindi mo kontrol ang sitwasyon, manalangin po tayo. Manalangin po tayo because prayer can stop the enemy's plan. Prayer can confuse the attacks of darkness. Prayer can put divine protection around us. And prayer can give you victory without lifting a sword. Kaya po tayong pagtagumpayin ng ating Panginoon na kahit walang mga armas. Kundi ang ating tuhod lamang na tayo ay nananalangin at humihingi ng tulong sa ating Panginoon. Na alam natin sa sarili natin na hindi natin kaya, pero kaya ng ating Panginoon. Elisha didn't win by weapons. He won by worship. He won by worship. Kung ating maalala ang dalawang example sa Biblia, na sila din ay nanalo na hindi po sila nakipaglaban. 'Di ba? Sa panahon ni King Jehoshaphat, sa panahon ni Gideon, hindi sila nakipaglaban. Pero pinanalo sila ng ating Panginoon. Dahil yun sa paniniwala, pananampalataya at pananalangin sa ating Panginoon. Dahil yun sa intervention, pagkilos ng ating Panginoon. He didn't defeat the army by force. He defeated them by prayer.
ang ating mga problema, ang ating mga kinakaharap ngayon, kaya po nating talunin sa pamamagitan po ng ating pananalangin. Kapag hindi mo alam po kung anong gagawin, don't panic. Kung hindi po natin alam kung ano ang ating gagawin, don't panic. Pray. Kapag sinusubok po tayo, don't fight with your own strength. Pray. Kapag may spiritual attacks, don't run. Pray. Prayer is not your last option. Prayer is your first weapon. Prayer is not your last option. Ito po ang ating first weapon. Amen? Prayer changes that human strength cannot. God can turn a dangerous situation into victory. Hindi kaya ng ating lakas, pero kayang magpagitna ng Diyos sa ating sitwasyon, sa ating mga nararanasan, sa ating mga problema, kayang magpagitna ng Diyos. In verses 20 hanggang 23, makapangyarihan ang panalangin because prayer transforms what we cannot change. Prayer is powerful because prayer transforms what we cannot change. May mga sitwasyon ba sa buhay natin na hindi kaya nating baguhin? Meron bang problema tayo sa ating family, sa ating kapitbahay na hindi natin kayang baguhin? Pero kayang baguhin ng Diyos. Ang hindi natin kaya, kaya ng ating Panginoon. Nung ang mga sundalo ay nabulag, pinangunahan ni Elisha sila papuntang Samaria. Pagdating doon, nakita ng mga kalaban ay nasa gitna na kami ng Samaria. Nasa kampo na pala kami ng kalaban. So, ano ang naging reaction nila? Siyempre, natakot sila. Ang isip agad nila is papatayin sila. Kasi nasa gitna na sila ng Samaria. Kaya nga, yung hari sumigaw kay Elisha, papatayin ba namin ito? Sabi kay Elisha, papatayin ba namin? Pero sabi ni Elisha, wag. Diba? Bigyan nyo sila ng pagkain, pakainin nyo sila at pauwiin. Makikita po natin dito yung pagpapakita ng mercy sa kanila. At alam po natin na si Elisha, pagdating po ng Samaria, ang pangatlo niyang prayer, Lord, open their eyes. Una, ang prayer niya para sa kanyang servant ay, Lord, open his eyes. At binuksan ng Diyos. Pangalawa, ang prayer ni Elisha ay, Lord, strike them with blindness. At ang pangatlo niyang prayer, Lord, open their eyes. So napakahalaga po yung vision po natin. Kung paano po natin tingnan yung sitwasyon. Kung paano po natin tingnan yung ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakahalaga po kung paano natin tingnan yung ating Diyos na sumasama sa atin. So makikita po natin na na-restore yung sight, paningin ng mga army. So nagulat sila nung makita nila yon. Sabi ni Elisha, do not kill them. Give them food and water. Pinakain nila at pinauwi. Kaya nga sabi sa verse 23, so the bands from Syria stopped raiding Israel's territory. So Elisha showed mercy and it changed the enemy's heart. And it changed the enemy's heart.
Dahil sa pagpakita ni Elisha ng pagmamahal ng habag na imbis na patayin nila yung kanilang kalaban ay pinakain nila at pinauwi, hindi nila pinatay, yun po yung nagbago sa kanilang mga kalaban. So kapag meron po tayong kapitbahay na galit sa atin or meron tayong katrabaho na ayaw sa atin, palagi po nating bigyan ng pagkain. Kag ato kapitbahay ay perminatong sanrukan itsuya, aberbang hangit sinra. Dahil yun po, sa pagpapakita po natin ng love and mercy, yun po yung magbabago sa kanila. Yun po ang magbabago sa kanila sa pamamagitan. Siyempre, sasamahan po natin ng panalangin. Dahil hindi po natin kayang baguhin yung sitwasyon, hindi natin kayang baguhin ang puso nila. Pero kayang-kaya ng Diyos na buhay. Prayer doesn't give you victory. It brings transformation. It ends cycle of violence, bitterness, and fear. It turns enemies into peaceful neighbors. Instead of revenge, God gave mercy. Instead of war, God brought peace. Instead of death, God gave life. Instead of conflict, God brought reconciliation. Prayer can change heart. Naniniwala po ba tayo doon? Amen! Kayang baguhin po yung ating kapatid, yung mga galit sa atin, kaya pong baguhin ang puso nila sa pamamagitan ng ating pananalangin. Prayer can heal wounds. Prayer can restore relationships. Prayer can bring peace to families, marriages, churches, and even yung ating mga kaaway. If there is someone who hurt you, ano po ang maging response natin? Pray. If your home needs healing, ano po ang ating kailangan? Prayer. If your heart is heavy, ano po ang ating kailangan? Prayer. God can transform what you cannot. Mga kapatid, nakikita po natin na makapangyarihan ang ating Panginoon. Prayer is powerful because God responds. If God opened the servant's eye, if God blinded an entire army, if God brought peace through prayer, He can do the same in your life. He can do the same in your life. Kung paano yung response ng ating Panginoon sa prayer ni Elisha, pwede din pong mangyari yon sa atin. Amen! Dahil iisa lang ang Diyos na ating pinaglilingkuran. And He is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang Diyos ni Elisha, Diyos natin, at maging Diyos pa ng ating mga kaapu-apuhan. Hindi nagbabago ang Diyos na ating pinaglilingkuran. He can do the same in your life. Kailangan po natin, we all need God to open our eyes to His character and power. No matter what surrounds you, you are surrounded by God's protection. Trust that God knows the plans of your enemies and has superior resources. Alam ng Diyos kung ano yung plano ng kaaway. At dahil sa ating pananalangin, kayang hadlangan ng Diyos yan. Maybe
today, you feel surrounded by problems, sickness, fear, financial struggles, spiritual warfare, mga bagay na hindi po natin makontrol. Lumapit po tayo sa ating Panginoon na nagbubukas ng ating mga paningin. Lumapit po tayo sa ating Panginoon na lumalaban para sa atin. Lumapit po tayo sa ating Panginoon na nagbabago ng mga sitwasyon na hindi po natin kayang baguhin. Prayer is what pushes the kingdom of darkness back. That is why Jesus said, "My house shall be called a house of prayer." My house shall be called a house of prayer. So napakahalaga po na tayo sa ating buhay, sa bawat pagpasok po natin sa sanktuaryong ito, tayo po ay nananalangin sa ating Panginoon. Hindi niya sinabi na my house is not a house of good preaching. Hindi niya sinabi rin na my house is not a house of great singers. Pero sinabi ng ating Panginoon, my house shall be called a house of prayer. Church, prayer is not powerful because of our voice, but because of God who hears our voice. Prayer reveals what we cannot see. Prayer intervenes where we are powerless. Prayer transforms what we cannot change because of Jesus Christ. Dahil sa ating Panginoong Hesukristo, ang Diyos ay malapit, ang Diyos ay nakikinig, ang Diyos ay tumutugon sa bawat isa sa atin. Uulitin ko sa Proverbs, the Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous. Uulitin ko po, prayer is not your last option. Prayer is your first weapon. Kung kaya't mga kaibigan, mga kapatid, sa umaga pong ito, ang ating panalangin ay makapangyarihan dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, dahil meron tayong Diyos na nilalapitan at hinihingian ng tulong. Hindi sa ganang atin, kundi dahil sa Diyos na ating pinapanalanginan. Salamat sa Panginoon sapagkat Siya ay tapat at hindi nagbabago. Hindi pa man natin nakikita ang katugunan sa ating panalangin ngayon. Always remember na tayo po na mga anak ng Diyos ay merong kapangyarihan, meron tayong access sa langit, meron tayong access dahil nung ating tinanggap si Jesus Christ bilang ating Panginoon at tagapagligtas, nagkaroon na po tayo ng access. Kaya anumang sitwasyon, anumang oras, saan man po tayo, pwede po tayong manalangin sa ating Panginoon dahil, sabi nga kanina sa awit, walang mahirap sa Diyos. Amen! Walang mahirap sa Diyos. Kaya nga, sabi ko kanina, uulitin ko, mag-ingat po tayo sa bawat wini-wish or binabanggit po ng ating mga labi, mga anak ng Diyos. Kasi yan po ay merong kapangyarihan. Kung ikaw ay merong karamdaman, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Kung ikaw ay may mga problema, kung ikaw ay may mga sitwasyon na parang hindi po natin maunawaan or hindi po natin kaya, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon.
Salamat o Diyos sa umaga pong ito, sapagkat Ikaw ay tapat at mabuti sa amin. Truly, Father God, na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, O Diyos. Nagkakaroon ng kapangyarihan ang aming panalangin dahil sa iyo, Panginoon, hindi sa aming sariling lakas, hindi dahil sa aming sariling kakayanan, kundi dahil sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kayang magbago ng mga sitwasyon, na kayang buksan ang aming mga paningin sa mga bagay na hindi po namin nakikita. Lord, salamat sa intervention mo sa bawat sitwasyon na hindi po namin maunawaan. Kayo, Panginoon, ang patuloy na manguna at gumabay sa bawat isa sa amin. In Jesus' name, amen. Amen. God bless po. Salamat.